In a world full of young people, many make wrong decisions. Hearts are broken, loves are ruined, dreams are lost. But why? Because they enter relationships without preparation, without guidance, without wisdom. Before marriage, before family life, young people must learn to prepare mentally, emotionally, spiritually. And that's why this program exists. To open your eyes, to guide your steps, to help you prepare for a godly future. The Preparation, a program designed for the next generation to talk, to teach, to transform. Our purpose is simple: equip young people to value preparation, discover what to prepare, and know why it matters. Meet your hosts, Pastor Gil, the pastor and our main host, Brother Roy, co-host, Brother Tony, co-host, with the vibrant voices of Our Ladies, Sister Rona, Mrs. Ruiz, Sister Arabelle. This is your time, your journey, your preparation. Welcome to the Preparation. Isang maulang gabi po sa ating pong lahat. Sa ngalan po ng ating pong pastor, Pastor Hilden Barorena, we would like to welcome you in our show, The Preparation! Kuya, maulan, nabulol na ako. Brother Tony, good evening. Amen. Yo, at sa mga nagkakadang co-host natin, Brother Tony. Yes, sir. Good evening, Sister Sai, Sister Ara, and Sister Rona. Thank you, Sir Roy. And may mga, ang bilis naman kaagad, Sir. tatlong co-host na natin. Oo. Bago tayo bumati, may tatlo tayong guest ngayong gabi. Yes, sir. Yan yung promise natin last Friday. Kuya. Promise. Last week, so excited yung ating mga taga-subaybay. Yes, sir. Yung tatlong guest, kinakabahan. Grabe. Brother Tony, may aircon. Yeah. Maulan sa labas. Yeah. Malamig. Grabe ang malamig. pawis nila. But before that, shout out muna tayo. Yes, sir. Shout out muna pauna kay Marnie Pakapak at kay Kim Amores. Shout out yung dalawa. And Sister Ara, back to you now. Thank you, Amen. Sir Roy. Good evening po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa pagkakataong ito muli na magkakasama po tayo sa ating programang The Preparation. At yes, exciting po ang ating programa sa gabing ito. Nakita niyo Amen. naman po ang mga nagagandahan natin. Oo mga naman. kasama. Mamaya makikilala niyo po sila. At gusto ko po Pambihira. munang batiin ang mga nauna na pong nakapag-tune in po sa ating Facebook Live. Si Ma'am Christy Deza, si Josh Ochinang, si Ma'am Gemma Krampatanta, si Ma'am Helen Kapundan, si Arian Clarito, Abraham Diayon, Jenny Lacson, Aloha Daef, si Ma'am Sheila Teru, good evening ma'am, Sir John Versapatose, of course, si Ma'am Noyce Navarro, andito na ma'am yung mga request natin Amen. na nagagandahan. At ganun din po si Sir Frederick Kadungan at si Sir Mike Kanowi. Amen, sir. Yun, maraming salamat po for watching and pagpatuloy lang natin yung panonood at maganda nga po ang episode natin sa gabing ito. And syempre, ang aming Amen. grupo sa Team Fearless. Good evening po sa pangunguna ng aming leader na si Sir Emilio Daes. Amen, sir. At ganoon din po sa aming area sa Southeast Family. Good evening po. Sir, ay Ma'am Zyril. Amen. Yes. Yes, Ma'am Ara. Ayan, maraming salamat po. Ayan, sa inyo, Ma'am Ara. Good evening po. Happy Friday po. Muli sa inyo lahat at maulang Friday. Ingat po sa mga nagbabiyahe. Sa lahat po ng Team Prep. Ayan, wag lang gumala. Makinig po tayo. Sabay-sabay po tayong matuto ngayong gabi. At syempre gusto ko pong i-shout out, special shout out sa live audience sa aking gwapong asawa, si Brother Louie. Wow! Yeah. Woohoo! Yung bihira, oh. Ayan, at syempre sa ibang Team Prep po na andito Amen. kasama natin. Sa lahat po ng aking kasama dito, mga gandang guest. At gusto ko batiin lahat po ng PSS students, Bible School student, good evening po sa lahat po ng Team Nanays. Kanina nakita ko si Ma'am Noyce nag-comment, Amen Ma'am Leia, #based on experience. So andyan na sila. At marami po tayong matuturuan ngayong gabi. At gusto ko pang batiin lahat po ng Central South family at sa aking nanonood. At hello po, Pastor Hill. Amen, amen. Maraming salamat sa naggagandahan nating mga co-host. Of course, dito naman tayo sa mas maganda kay Ma'am Rona naman. Yun. Salamat, Sir Tony. At maganda nga yung mga kasama na dahil maulan, dumadami kami nagmumulto. Yun. Ganun pala yun. Ganun yun, sir. Nag-multiply ang kagandahan. At muli, magandang gabi sa ating lahat.
Westbank family at sa lahat po ng ating mga kasama ngayon. At kasama po natin si Ma'am Janelle Mendoza. Amen, ma'am. Shout out to you, Janelle, Shout JD. out po, ma'am. And sa mga team prep, dahil ito ay team preparation program, please team prep, huwag niyong i-miss ang episode natin ngayon dahil Yes. kaabang-abang. Yun. Oh, and of course, Westbank family, Ascom boys and Ascom girls. And merong nakalimutan yung kasama ko i-shoutout kanina, kaya ako na lang ang ating mga Baptist builders. Yun. Oh, Ang bihira. Shoutout po sa inyo dyan, kunting ingat dahil maulan. And of course, ang ating mga live viewers na kasama natin ngayon. At nakita ko kasi dito si Ma'am Swerte. Nakita ko din yung tatay. Swerte talaga Amen. sila. Siniswerte tayo ngayong gabi. Siniswerte talaga tayo Yep. ngayong gabi. And of course, sa lahat po ng mga kasama nating nagagandahan at nagogwapuhan dito sa ating live viewers. And of course, kay Duke Sheila Tiru and kay Ma'am Rina po. Good evening everyone. At sa ating mahal na pastor. Amen, amen. Maraming salamat sa nagagandahan. Dito naman tayo sa magandang lalaki. Sir Roy, sir. Yun, shout out sa mga kasamahan ko dyan sa Philippine Navy. Brad Ruel Rodriguez din. Brad, shout out to you. JD Mendoza, Janelle, and yung mga naunang binati kanina. Angela Kim, Marnie Pacapac, Kim Amores, and of course, Brother Tony, diretso na tayo. Diretsuhin na natin Bagamat kagad. mainit sa labas. Ngayon na kagad. Bagamat malamig sa labas, mainit sa loob ng Yun. studio. Pinapawisan yung ating mga guest. Ano ba yung ating topic last week, Brother Tony? Yes, As sir. a recap muna for last week. Yes sir, napakaganda po yung ating pong mga nakalipas na topic, from brokenness to a blessed home. Yan po yung ating pong pinag-usapan. Ito yung mga, ang pinaka-target po natin dito na lesson, hindi ibig sabihin na nagkaroon ka ng broken past or bad past, disqualified ka na hindi ka na po pwedeng magkaroon ng blessed home or magandang pamilya or godly family. Kaya napakaganda po yung ating pong mga napag-usapan na nakaraan na kung saan makakapag-encourage po sa lahat po ng mga individuals na kung saan maaring ang iba po dito sa ating pong tagapanood ay nasa ganitong estado. At salamat sa Panginoon, ito po ay ibinigay po sa atin na topic ng ating pong pastor para i-lift up natin yung spirit, ma-encourage natin yung mga discouraged at sila po ay magkaroon ng panibagong pananaw, panibagong kaisipan na sila pa rin ay pwedeng magkaroon ng pinagpalang pamilya. Pwede pa rin mangarap, huya sir. No? Kaya ito po yung promise po namin last Friday, no? Sa lahat ng mga viewers po namin na patuloy po sumusubaybay, sabi po namin susubukan namin na mag-invite kami ng mga visitors at ngayong pong gabi ay bago po kami magsimula at bago po namin sila ipapakilala isa-isa, sa mga nais po magtanong, gumamit lang po kayo ng hashtag based on experience. Alright, yes sir. Shout out muna kay Patrick Patriarca. Del, shout out to you. Brother Tony, Yes sir. from broken past Yes sir. to a blessed home. Itong prinsipyo naman na tinatalakay natin for the past 2 or 3 episodes. Yung isang tao na may pangit na nakaraan ay po pwede pa magkaroon ng magandang kinabukasan. Yes sir. But Amen. we try to zero in on yung kalagayan ngayon ng mga kabataan, mga young people. Na pag baka applicable naman ang prinsipyo na estudyante ka, you have a broken past, you could still have a blessed hope That's right. of tomorrow. Sa trabaho, pwede rin yun. Kung saan man. Pero we zeroed in on matters of the heart ng ating mga kabataan. Actually, hindi nga kabataan ba dito ni? Di ba? Yung past ka na sa college, graduate ka na ng college, or the marrying age, at nagkaroon ka ng broken past. Ang tanong, pwede ka pa ba ng blessed hope or blessed home? Pwede pa. Pero ang isa pang mas malalim na katanungan, Brother Tony, pwede naman sa pag-uusapan yung sa workplace o pagiging estudyante. Bakit naman matters of the heart ang pinag-uusapan? Di ba, grabing tingin ni, Teka, pakilala natin muna itong mga special guest Pabatiin natin. muna natin, Opo, huya sir. babatiin muna natin sila. Umpisa na sa malapit sa iyo, Ara. Yan. Pakilala ka muna, sis. Ayan, magandang gabi po sa inyo pong lahat. Grabe naman yun. Hashtag, ano yung hashtag mo ba na Tony? Hashtag, Hashtag based on experience.
Ayan po, so magandang gabi po sa lahat, Team Prep. So sa mga... Wala pang sinasabi. Wala pang Nagpapakilala kwento pa eh. lang. Then, actually, sir, nagpapa-shoutout talaga yan. Sir Bumir, ito na, sinashoutout na kita. Di ka ba nagpakilala, sis? Pakilala ka muna. Ako po Sister Leia Ramirez po from... Siya pala si Sister Ma'am Leia. Yes po. Yun, Wow. Sister Leia. Yan, from ako rin po isang member din po ng Team Prep, specifically po sa Team Steadfast. Yun. Yan, magandang gabi po sa inyo pong lahat. Amen, Leia. amen. Pamahin na Si lang. Sister Leia, yun na una. Next. Good evening po sa inyo lahat, Team Preparation at sa lahat po ng nanonood po sa atin ngayong gabi. Good evening po, Sister Jennifer po from Team Purposeful. Yun, pambira. Sister Jenny. Yan. May mga Yun, ano si pala Leia, tayo. Sister Jenny. Okay, at si... Isang mapagpalang gabi po sa ating Ah, lahat. sis, Sa mga... may mic yan, may naka-on yan. Mukhang wala kang boses eh. Meron naman, meron. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako nga po pala si Sister Jessica Mendoza po. From Team Patient po. At Wow, may pambira. representative. Isang Representative. mapagpalang gabi po. Ang lahat po ng mga viewers and live viewers May po mga for tonight. representative Yun. pala. Sir, napansin ko lang po, meron pong lahat sa mga grupo po natin sa Team Prep, lahat may representative. No? Fearless. From Iba't Team ibang Fearless. si Ma'am Ara from Team Fearless din. Based on experience. All right. Bale, Tony, kaya balikan yung sinabi ko kanina. Bakit naman sa daming setting na broken past and blessed hope, bakit tayo nag-focus sa matters of the heart or matters of the home, na napaaga yung home? It's because a wrong decision ng isang kabataan or somebody in the past 20, tapos ka na magtrabaho, marrying age ka na. A wrong decision there will impact your life. That's right. Hindi ibig sabihin ba dito, hindi ito yung pa-tweetams na sinasabi ni Sister Ara noon. Ay, Yung mga crush dito, crush doon, elementary, high school, ganon. Di ba? Na akala mo naman pag hindi ka pinansin, end of the world na. Uy, batukan mo, kumain ka na nga dyan. When you get to the age of 20, 22, 23, 24, any wrong decision you make, Brother Tony, will have far-reaching consequences. Hindi lang sa matters of the heart, but in any aspect in life. The more matured we are, the less room we have for correction. Pag nagkamali ka na, medyo may edad ka na, mas kaunting time na naiwan sa'yo para mag-correct. Yung bata, kung nagkamali, okay lang. You have all the time in your life. But the more mature we become, at tayo pa ay nagkamali, mahaba-haba ang correction, ang naiiwang, maisang correction time natin, ang naiwan. And in the matters of the heart, hindi na ito pwedeng paglaruan sapagkat this will have far-reaching consequences. that's right. And the moment na binabayaran mo yan, yung sinasabi ba dito na far-reaching consequences, diyan papasok ang pamagat ng episode natin. I have a broken past. Could I still have a blessed home? Amen. Ano masabi mo doon, Sister Leia? Ayan po. So, muli maganda. Tinatanong ko lang, yung sa sinabi ko lang. Huwag mo na ikwento talang buhay mo. Tinatanong ko lang, yung sa sinabi ko. Actually- na pag naisip mo na, I have a broken past, could I still have a blessed home? To be honest po, Sir Roy, naging tanong ko po talaga yan. Naging tanong mo yan. Yan Amen. po. So, ako po, Hindi pa nga nag-umpisa. Preparado sila, may tissue na tissue. kaagad eh. Hindi tayo. Hindi pa Preparado. nga nag-umpisa, May tissue. na kaagad. ano po, totoo po yun. Marami pong ako mga nakausap po dito. And Gamitin mo yung mic, sis. Yung mic, yan. naging tanong ko po talaga yan sa sarili ko. Am I still worthy? Yun po yung word Of actually, a sir. blessed home. Yes po. Magiging worthy pa po kaya ako na in the future to be called a wife someday and also na matawag na mother, ganon, because of the past na meron po ako. So, maalaala Well, hindi po ito kayo. special number, ha? Hindi yan intro ng kanta. Actually, Sige, tuloy mo. totoo po yun. Kung broken past po ang pinag-uusapan, hindi po ako naging exempted po doon, Sir Roy, and lahat sa mga naman host tayo. po. Wow. Sabi ko nga po kay Sir Roy kanina, even sa pag-uusap po namin ni Sister Jen,
kung babasihan lang po yung ako, yung nature ko po bilang isang tao, tatanggihan ko po yung ganitong klaseng offer po na maging guest po eh. Kasi actually ito po ay para Kung magiging... ikaw lang sana ang masunod, Yes po. tatanggihan mo Yes ang po. paying guest dito. Kasi actually, Okay. Sir Roy, kasi for the reason na magiging kahihiyan po sa akin to. Pero sabi ko nga po clearly na it's not all about me na. Straight. Kumbaga, ano na po ito, yung kamay na and then power ng Panginoon na nag-involve sa buhay ko, which is I allowed po na ang gusto ko pong i-share po sa ibang tao. Yun. It's good, Amen, it's good. Amen. Amen. So, yun ang ibig mo yun ang pagkaintindi mo sa sinabi ko. I have a broken past. Could I still have a blessed home? Yes po. Sister Jennifer, ano masabi mo doon? Yan. Ang bihira. Ayun Sabi po. ni Jennifer, nalintik na. Totoo po yun, sir. At katulad po ni Ma'am Leia, question ko rin po yun. Question mo rin yun. Actually, nabanggit ko yun kay Pastor eh. Nung Gamitin mo yung mic, kinausap ko sis. siya. Huwag ka mahiya. Ayan. May mic tayo. Nung kinausap ko po si Pastor, yun din po yung tinanong ko sa kanya. Na, Pastor, sa dami nang nangyari, pwede pa ba? Para ganun. Kasi ang ano ko po ang dream ko talaga, since galing ako sa broken family, ay magkaroon ng godly family. Pero dahil sa mga naranasan ko, parang naging, sabi ko, sabi ko nga, ang question ko noon, bakit nararanasan ko? Gusto ko naman ng godly family. Pero yun nga po, yun ang alala ko yung sinabi niyo, walang ibang po point ng blame kundi sa akin. Kasi mahina ako spiritually. Yun naman po yun. Pero yun nga po, nung nakausap po si Pastor, yun din yung naging question po sa kanya. Kung worthy pa, worthy po ba, Pastor? Sabi ko ganyan. Meron pa bang tatanggap? Parang ganun yun po mismo yung question ko sa kanya. Kaya, yes po, So, even before na umabot ka sa point na nasabi mong I have a broken past, nung sinabi mo na lumaki ka sa broken family, you were already praying and thinking in your heart, gusto ko makaroon ng buong pamilya. yes po. Even before yung sinasabi mong broken past. Yes, sir. Yes po. Kasi, nung naghiwalay si mama at si papa, nandito na po kami sa church eh. Kaya, ang question ko noon, nandito na kami sa church, si papa may ministry din po, si mama may ministry, ako nasa junior Tapos church. naghiwalay pa. Naghiwalay sila. Tapos, ang dahilan, may babae. So, yun po. Kaya sabi ko, ang ano ko noon, Sumakabilang bahay. yes po. Kaya sabi ko, nasa church na kami lahat, may ministry, nangyari pa yon. Ang most likely na gagawin ko po, umalis sa church. Kasi wala rin namang nangyari eh. Ganun pa rin naman yung resulta. Aalis ka kasi Opo. wala, yun din naman eh. Opo. Diba? Ganun din naman. Pero sabi ko nga, kung nasa church na nga kami, may naririnig na kami, nangyari pa yon. How much more kung wala kami sa church? Yeah. Yun. Wow. Amen. Yun, kaya yun po yung pinanghawakan ko noon na tumagal ako dito sa church. Isa pa, alam ng Diablo yun eh. So kaya talagang naging battle ko talaga yun na paulit-ulit nangyayari sa akin. Same mistake, paulit-ulit na pagiging broken yung nangyari. Kaya mas lalo kong na-appreciate yung blessed hope ngayon. Amen. Wow. Mas Amen. lalo kong na-appreciate. Kasi Ang po, sabi dyan, wow, pare, heavy. Heavy. Mabigat. sabi ni Milka, si Roma, talaga naman si Kim Catherine Morris time will heal the wounds, ma'am. Yun. Amen, Ma'am Jennifer Dave Quinones. Correct. Meron pa po hope for the future. Sabi ni Sister Tina Blanca. Pinaka-importanting apelyido, Trinidad. Yes, sir. Amen. Yun. So, Baritoni, alam mo, ang nakita ko sa kanilang dalawa pa lang yan, may pangatlo pa tayo, di ba? Dalawa pa lang yan, ha? Dalawa pa lang yan, Oo. oo. Sila yan, hindi pa lang umpisa kumukuha na ng tissue. Yeah. Di ba? Oo. Sa tanong pa lang, umiyak na eh. Di pa nagkukwento yan. Wala pa nga tanong di ba? Kumukuha ng tissue. At ito naman kay Jennifer, nasa church na sila. Yeah, iba. Yung family. Yeah. At dito nagka-problema. Grabing battle yun. So, ang dating talaga sa bata nun, nandito na nga sa church ang family. Yeah. Magkakahiwalay pa. Paano lang ako? O kami? Pero in spite of that, Jen, naisip mo pa rin na gusto mong magkaroon ng buong pamilya. Amen. Nung nangyari sa parents mo yon. Tama ba? yes sir. Even without yung sinasabing broken past. Okay? Opo. Yung Sabi broken ko- past, mamaya tatalakayin yan. Ha? Relax ka lang. Yan, okay. Ito naman tayo. Dito na tayo. Dito na Ah, tayo. si Jessica. Yung pagkasabi ko kanina na I had a
lahat naman tayo, Brother Tony, we have a broken past. So yan. Only by the grace of God That's right. that we could have a blessed hope. Amen. Nung sinabi ko kanina, Sister Jessica, that I zeroed in on a broken past and a blessed home, anong naisip mo nun? Sa akin naman po, Sir Roy, I'm always looking into the brighter side of life. Kasi na-overcome ko na yun, yung broken past ko na yun, na bilang isang ligtas na anak ng Diyos na nandito na ako sa church. Sadali. Dandahan mo lang. Relax lang. Oh, dahan-dahan. Relax lang. Relax. Kapit tama na araw. Sa wakas. Huwag ka magkalala, tatawagin ka rin namin. Sige. Na nagpapasalamat ako, I always do believe na naniniwala ako dun sa pangako ng Panginoon sa Amen. buhay ko. Kasi kung nangyari po kay Ma'am Sai, hindi rin po imposible na Wow. mangyari po yun sa akin someday. The So, best. Teka, Amen. sandali. Ulitin mo. Kung nangyari kay Sister Sai, Kung nangyari po kay Ma'am hindi Sai. imposible mangyari sa iyo. Wow. Amen. Wow. Matayin mo, Sister Sai, di ba? For how many years nagbibiroan lang tayo? 5 years na, sure, Yeah. nagbibiroan lang tayo. Hindi natin alam, yung nangyari sa'yo is a blessing to others. Tama. Ito yung sinasabi ni Pastor, manatili ka lang. Amen. Di ba? Stay faithful because your life is a guiding light to others. That's Eh, right. narinig natin mismo kay Sister Jessica. Yeah. May mga babasahin ba Basahin tayo? natin, sir. Maganda po Yan, yung yan, may isa- mensahe ni Ma'am Christy Yes. Tungol. Ayan, yan. Sana Pwede ba nating iangat, Balik Sir Jan, yung message ni Ma'am Christy Tungol? Alright, yan. Mahaba-haba Mahaba-haba to. Yan. Okay. Ikaw na, Ma'am Ara, Sige magbasa. po. Sabi ni Ma'am Christy, amen po, totoo po ito. Napakaganda ng topic na ito dahil maraming young people po ang nakakaranas ng brokenness. I am personally from a broken past, not just in the family I came from, but even sa personal experience. Pero salamat sa katapatan ng Diyos dahil sa kaligtasan. At dito ko nagsimula ang lahat ng blessedness. Amen. From my beloved family na biniyayaan ako ng napakabait na asawa Amen. at mga loving kids to having such a great family church. I am blessed indeed. Our history is truly not the end of our story. And Pakibaba yan. I am living proof of that principle, not by me, but all by the grace of Amen, God. Ma'am Christy. Amen, Ma'am Christy. Amen. Wow. That's good, that's good. Aray, tuloy mo pagbasa. Yes po, ito pa kay Ma'am Christy. Ayun, mga ganda, huwag kayong mag-alala. Pray lang, walang imposible kay God. Anak ko, ang nga maganda at mabait nakaranas din. Pero dahil kapit siya kay God, nalampasan niya ang sakit with our guidance po. Amen. Ayun po. Thank you po. Kay Madam Christy Desa from Cavite. Yes. Yan. Mga ganda, huwag kayong mag-alala. Pray lang, walang imposible kay God sa usap Panginoon. Anak ko, hindi pa tapos. Maganda daw yung anak niya, Ano ba, pero anak nakaranas ko, din. Nga maganda, na mabait, nakaranas din. Si Clarice, yung anak niya, oo. Pero dahil kapit siya sa Diyos, nalampasan niya ang sakit with our guidance po. Amen. Amen. Madam Christy. Okay, so, yung sinasabi mo, Sister Jessica, you look at the good things in life after nung naligtas ka. At alam mo na there is something better than my current situation. At nakita mo naman kay Sister Sai, Yes, sir. yung nangyari sa'yo. Na-encourage ka naman doon, palagay ko. Yes, sir. Of course. Okay? Na-encourage po. Yeah. Yung sinasabi natin na, ito, open sa yung tatlo ha. Then I will give the floor to mga ladies natin. Okay, Brother Tony. Any one of you may answer this. Nung kayo ay nasa broken past, alam nyo na ba na broken o hindi pa? Kaya tingin sa taas. Baka Oh, kinakailangan shall I muna say, kumuha ng tissue para makasagot. nung kayo ay nasa past, alam nyo na ba na broken? Or hindi pa? Leia, ang tingin mo sa akin, galit na galit ka eh. Actually po, Sir Roy, habang pinapakinggan ko po kanina yung kay Ma'am Jessica, siya po kasi before siyang maligtas, na nakaranas po siya ng ganong brokenness. Ako naman po, ligtas na. Ayun po. And at the same time po is, nasa gawain na rin po. Nung naranasan ko yung ganyang klaseng experience po. So, alam mo, it is broken, it will be broken eventually. Yes po. Alam Opo. mo. When you were in that past, di ba? Yes po. Oh. Jennifer. Yes din po. Yes din. So, kumbaga, tinatahak nyo
alam nyo rin na balang araw, mababasag din to. Yeah. Hindi ito ang final ko na kalagayan. Yeah. Pero palagay ko, deep inside, you were hoping that something good will come out of this. Yeah. Na sana naman, di ba? Yeah. Hopeful pa rin. Yes, sir. Hopeful pa rin, di ba? Pailing-iling sila yan. Pero alam nyo, Yeah. deep in your heart and your mind is telling you, mali ito. That's right. Narinig ko na ito, sinabi sa pulpito ito ni pastor ito, mali ito. But you are still hoping na sana maayos ito. Tama? Yes, sir. Hoping beyond hope. Eh, kay Jessica naman kasi this was before you got to the church. At nung ikaw ay nasa church, nakita mo na yung pagkakaiba ng perspective. At doon ka na sa tama. Di ba? Yes, sir. Yes, sir. Tama ba? Yes, sir. Okay. Last question na lang. Sa dalawa. Ito sa dalawa. So, nung nalampasan nyo yung past at nakita nyo na nga na broken na nga, nagsisi ba kayo? Inuntog nyo ulo nyo? Sinabunutan nyo ba sarili nyo? Anong ginawa nyo? Nung sinabi nyo, sabi ko na nga ba, wala rin kahantungan to eh. Yung point of realization na mali ito, anong unang pumasok sa isip nyo? Nag-repent kayo? Umiyak kayo? Leia? Opo, Sir Roy. Talaga? Opo, Sir Tony. Pero yung sinabi ni Jennifer na you have no one to blame. Actually, sir, opo, totoo po yun. Kasi sabi nga ni Pastor po sa mga preachings niya po, kapag dating sa downfall ng isang tao, wala ka talagang dapat i-blame na ibang tao. Kung Tama. magbi-blame ka man, lahat ang point ay sa'yo. That's right. So, ganun po yung nangyari po sa akin. Kasi ako po, clear naman po sa akin po, Sir Roy, that broken past that I had, yun nga po yung past. May mga narinig na po ako eh. Pati si Jennifer, may mga narinig na kayo. Yes, sir. Okay, sige, patuloy mo, Leia. May mga narinig na po ako about that, na warning, ganito, ganyan, walang kahantungan yan. But still, I have this, pa rin po lakas ng loob, Sir Roy, na i-insist yung bagay na yun, na nag-aakalang magiging successful siya in the end, with my own thinking na okay po yun. So, nung nangyari po, sir, is, wala nga, talagang pinakita sa akin ng Panginoon na hindi nga yan. So, kaya yun po naging resulta po sa akin, na brokenness ho talaga siya. And kung pag-uusapan lang po, Sir Roy, ang repentance, ang pag-iyak, Sir Roy, magiging Veterano ka dyan. Opo. Nakarami ka dyan. siguro, sir, kung sasaluhin lang po ang luha, balde-balde po ang inabot ko doon. Yan. Kasi, sabi ko kasi sabi ni, orient po sa akin ni Sir Tony, magiging honest po. Totoo naman po talaga yun eh. Kasi kung humanly speaking po, hindi naman po ako robot eh. Na hindi Right. po ako makaramdam. At the same time, babae pa, knowing pagdating ang mga babae, pagdating sa ganyang bagay, sir, di po ba? So, iniyak ko po talaga yan sa Panginoon. And also, I asked forgiveness from that experience din po. And then, nung nangyari po yan, sinabi ko po sa Panginoon na ayoko nang maulit yung bagay po na yun. Sister Jennifer. Ayun po. Ano po? Yung you reach the point of realization na nabasag na ang past o yung present mo noon na nabasag na wala nang, alam mo na pala na mali na talaga ito na, naabot mo na yung mali na talaga. Anong reaction mo noon? Ano po, ganun din po. Repent. Actually, ang inaalala ko, binabalikan ko. Kasi po, andun ako sa point, naalala ko yung isa niyo pong topic na yung hindi ka na makaalis. Hindi ka lang makaalis. Gusto mo umalis, pero hindi ka na makaalis kasi andun ka na eh. Yeah. Parang hinuhulok, parang kumunoy na ganun. Hinihila ka lang pababa kahit na gusto mong umangat. Ganun po. Kahit na gusto mong kumawala. Kaya nung time na binigyan ako ng Panginoon, kasi yun na yung time na ziniro ko na yung sarili ko eh. Panginoon, di ko na kaya. Anong ginawa mo sa sarili mo? Ziniro ko na po. Na sabi ko, hindi ko na kaya. Sabi ko, Panginoon, hindi ko na. Ziniro po. Empty. Empty. Empty ko na po. Ziniro Na, mo. opo, hindi ko na siya itatago, ganon. Ay, actually kasi na-reveal eh. Lumabas. So, syempre, kumbaga, pwede pa naman gawa ng paraan na palabnawin, ganon. Pero,
dumating na po ako doon sa time na sabi ko, Panginoon, hindi ko na to kaya. Sabi ko, hindi ko na kaya. Papagod. Ganon. So, sabi ko, Panginoon, kung paano ako makakaalis dito, ayusin ko. Yun na yung ko sa Panginoon. Then, sinagot naman ng Panginoon. Nakausap ko si Pastor, nag-confess ako, and then, yun na po. Sunod-sunod na yung naging blessing Amen. after po nun. So, repentance talaga. As in na, na hindi mo lang ipapakita na yes, nagbabayad ako ng consequence. Kundi, kasi matagal pa eh. Matagal ko pa, siguro 2 months pa or almost 2 months bago po ako talagang nag-confess. Kasi nga, tinry pang lapatan. Ayusin. Opo, Oo. tinry pang ipaliitin. Ganun. Tinry mong tapalan, Opo. pagtakpan o ayusin. Opo. May ipaliitin lang yung kasalanan. Pero sobrang laking damage po nun. Sobra talaga kasi from brokenness, dinagdagan ng another brokenness. Kaya sobrang sakit. Yun. Yung sakit. Tony, baka may tanong ka. Okay, mga co-host natin ng mga Actually, ladies. sir, gusto ko lang po mag-comment sa sinabi po nila. Ang ganda po ng sinabi nila eh. Actually, isa rin po ito sa point natin last Friday, Huya. It starts with a godly decision. Yeah. So, ito po ang patunay na mga point na binabanggit po natin sa mga ladies na kasama po natin ngayon pong gabi, na kinakailangan talaga na magkaroon ka ng tamang desisyon sa buhay with a godly guidance. So sa lahat po ng mga viewers natin ngayon pong gabi, maaaring nababanggit, nakikita nyo po yung mga points namin. It may be parang hindi po ganun kabigat yung dating po sa inyo, pero kapag nandyan ka sa situation na yan, it takes character to do it eh. Sana ito pong napapakinggan po natin sa kanila, ito po yung totoong buhay na hindi natin po pwedeng i-disqualify sa kanila kasi totoong naranasan po nila na dapat din po natin na maintindihan at dapat nating matutunan sa lahat ng mga young people sa ngayon or sa lahat ng nare-reach ng ating po programa ngayon pong gabi, no? Naway nakikita po natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay po nila. Iba't ibang situation, iba't ibang experiences, pero at the end of the day, involved ang Panginoon. Brother Tony, may comment si Sister Noyce Navarro. Yung Seymour, ilabas niyo buong comment ni Sister Yeah. Noyce at babasahin ni Sister Rona. Yan. Yun, napakaganda yung binanggit ni Ma'am Noyce. Napakabuti ng Panginoon dahil despite of our brokenness, out of disobedient, gumagawa pa din siya ng way para makaalis sa Amen. downfall ang kanyang mga anak. Check. Just accept the chastening of the Lord, all glory to God. Amen, amen. Kay Ma'am Chrissy Tungal naman, brokenness most of the time is because of our own choices. That's right. That's why once we experience that brokenness and God give us the chance to stand up once again, God is also giving us the privilege to never go back to the same choices na ibabalik lang ulit sa same brokenness. Amen. Totoo po yun, sir. Yeah. Alam ba ito yung sinabi ni Sister Christy? Giving you again the chance, di ba? Na wag mong balikan. Because we have the God of a second chance. And then sinabi mo kan ba Tony about a godly decision. Many times naman sinasabi na ating pastor, yung mga tinuturo sa pulpito, sa mga taga-subaybay natin, when you hear the Word of God, wag natin hintayin, tayo ay naipit sa isang sitwasyon before we make the godly decision. That's right. Narinig na natin, wala pa tayo sa kalagayan na sinasabi ni Sister Leia o ni Sister Jennifer na doubling brokenness, ay makinig na tayo. Kaysa naman yung broken spirit natin, ang mag-push sa atin to make the godly decision, Brother Tony. But many times, sabi nga ni Sister Leia, di ba sabi mo Leia kanina alam mo naman na mali itong tatahakin ko na to Pero tinahak mo. Pati ikaw, Jennifer, di ba? Yeah. Tinahak mo pa rin. So, you have heard the good news, pinili mo yung ibang daan, and then you have reached the point na you have to make that godly decision. But before there, grabe ang kapaitan, ang kasakitan, ang brokenness. Yeah. Di ba? Sai and Arona, baka may mga kayo. May babasahin lang po ako na comment ayan from Hello, Ma'am Sheila. Ma'am Hello, Sister Sheila. Good Sister evening. Amen. Sabi po ni Ma'am Sheila Tiru, sometimes a broken heart is God's way of redirecting you toward what or who is truly meant for you. The fact that you can now reveal about
what once caused you so much pain is a blessing sign that your heart has healed. God was preparing you for something better all along in His perfect. Amen. Yun. Amen. Yes. Sir, alam mo yung naalala ko dito sa mga share ng mga ladies natin, yung preaching mismo ni Pastor and sa comments din nila last Wednesday, na yung foundation ng holiness ng Panginoon is forgiveness. Dahil sa forgiveness ng Panginoon, nagkakaroon tayong chance na bumalik to be holy. Dahil mahirap, kung makita natin sa mga sinasabi ng guest natin, umalis sila sa holiness na gusto ng Panginoon na ipamuhay natin. But salamat sa Panginoon, sa forgiveness ng Panginoon, yun yung nagbigay sa kanila ng pag-asa na pwede pang magkaroon ng blessed home, blessed hope someday. Kaya, thank you ladies sa pag-share niyan. At gusto ko, sir, na itanong sa kanila Ayan na. ngayon. Ayan na. Oh, Naku, ayan na. pag si Ma'am Rona magtanong, Ayan na. grabe yan. doon sa stage. Samba. Kasi sabi nga doon yung chastening, kailangan mo lang tanggapin. Paano kayo ngayon nag-endure? Dahil sa mga napag-usapan natin previously at i-connect ko sa topic ni Pastor sa School of Evangelist na hindi ka lang pwedeng nag-endure to exist. Pero kailangan nag-endure ka na you are moving na makikita sa'yo yung power ng Panginoon. So, Ma'am Leia, ikaw munang mauna. Paano yung pamihira. paano ka nag-endure? Dahil aware tayo, sa paligid may nagsasalita. Broken ka na nga, meron pang bumababa sa'yo. Yun. Kaya sobra-sobra yung pain. Oh. Opo, ma'am. Totoo po yan. Ay po, kung pag-uusapan lang po yung endurance po na tinutukoy niyo po, ma'am, maliwanag po talaga na wala na po akong kinalaman doon. Ibig sabihin po yun yung... Wala ka ng kinalaman. Yung ako po with all my might, wala na po ako doon. Talagang, Suko ka na. Suko na ho talaga. Alam po ni Pastor yan. Opo. Pero, yun nga po, kung endurance na po pag-uusapan, hinayaan ko po, actually po talaga, hinayaan ko po na ang mangusap po talaga sa akin, purely is yung salita ho ng Diyos na napapakinggan ko. Straightforward from the preaching po. At the same time, may mga tao din po ako nakakausap, which is I am really thankful po talaga. Yung, binabanggit niyo po ito sa program din po yung iso-surround mo yung sarili mo sa mga taong alam mong makakatulong sa'yo, Amen. na magli-lift up sa'yo, magsha-sharpen talaga sa'yo. Hindi yung kagatungan ka sa kung ano yung pagkakamali mo, gano'n. Kakampihan ka pa. No? Kakampihan ka pa sa pagkakamali mo, but ipapamukha talaga sa'yo na ito yung kalagayan mo, ito yung kailangan mong gawin. So kung isa po yun, pero masasabi ko po talaga, ang nagbitbit ho talaga sa akin, sa pag-endure ko, sa journey ko bilang actually ako po isang full-time staff po ng church po na ito, is yun nga po, yung napapakinggan ko pong salita po ng Diyos, yung preaching po. Kasi kung mapapansin din po natin sa mga kapatiran din po, sunod-sunod po na nababanggit po ni Pastor yung salitang pag-alis. Yan. Actually, nabanggit nyo rin po yun dito sa program po ninyo as I listen to this program po. And ako po ay nagpapasalamat po ako sa Panginoon, katulad ng binanggit po ni Sir Tony po kanina, yung godly decision po na hinayaan ko po na yun yung gawin ko, which is to stay. Although I had experienced those brokenness po, pero yung broken past rather, is nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yun nga po yung nag-push po sa akin, yung mga napakinggan ko. And also, yung naging commitment ko rin po sa Panginoon. Na yung sinabi ka ni Ma'am Rona din po kanina, may mga tao pang nakapaligid sa'yo na duduk-dukin ka pa. Parang, ay, talaga naman, ma'am. Yung mga nakapaligid sa'yo, siya pa mangduduro sa'yo pababa. Opo, Basag Pastor. na nga, sir, binabasag Opo, Sir Roy. Basag Binabasag, na nga, basag na binabasag pa. Opo, durog ka na, talagang hapakan Dudurugin ka pa. Opo. Totoo po yun. Pinino ka pa talaga. So, yung mga taong pong yan is, tinake ko na lang po siya as challenge na magiging, kumbaga, booster po ba? Maging booster na lang na, sige lang, kung Malalampasan ko rin to, ika nga. Opo. Actually po, si Pastor po mismo ang nakausap ko regarding sa bagay po na yan. At nabanggit niya rin po yan sa klase po namin sa school. Napangalanan pa nga ako. Napangalanan. Tinuro pa mismo. Tinuro pa po ako nun eh.
sabi nga po sa akin ni Pastor nung nag-usap po kami, ang problema, Leia, parang ano lang yan, parang tao na walang pera ba? Ano bang solusyon sa taong walang pera? Hindi magtrabaho ka. So, ibig sabihin lang nun na pinaliwanag sa akin ni Pastor, kung ang problema lang po pinag-uusapan, harapin mo with willingness, and ipagpapasa Diyos mo talaga lahat po yung bagay na yan. Kaya kung pag-uusapan po ang endurance, talagang every time na nagpipray po ako, lagi ako nagpapasalamat po sa Panginoon, sir, na hindi ko na makita yung sarili ko. Hindi na to patungkol sa iyo, Leia. Wala na. Panginoon na. Panginoon na ho talaga. Sister Jennifer. Amen. Ano po, pagdating po sa endurance, sa patingin ko, lahat naman po pagka nakaranas ng downfall, talagang may mga nagsasalita talaga na yung dudurugin ka, which is naranasan ko rin po. Pero sa sa pag-recover ko po, or sa pag-move forward ko po, sabi ko nga, hindi ako nag-move on, nag-move forward ako. Kasi pa-forward talaga, ayun. So, sa pag-move forward ko po, ang tumatak sa akin ay yung ayusin mo yung relasyon mo sa Panginoon. Yun ang sinabi po sa akin na hindi ko makakalimutan. Kasi sa totoo lang po, kung makikita nyo po sa nangyari sa amin ni Ate Leia, hindi naman po kami hindi kami yung walang alam. Hindi po kami yung... May alam na kayo. May alam na kami. Alam nyo na, May napakinggan. nasa tama kayo. Opo. At pinili yung pumunta sa mali. Opo. Yun na, decision na namin talaga na, sabi ni Ma'am Rona kanila, umalis doon sa holiness ng Panginoon. Kaya, kung kami ay umalis sa holiness ng Panginoon, wala rin kami ibang babalikan, kundi yung Panginoon. So, ako po, personally, yun ang inayos ko, yung relasyon ko sa Panginoon. Na ang unang tanong ko pa nga kasi yun yung sinasabi sa akin, nalipat ni Sir RG, yan po, sa area leader ko. Yan ang, hindi siya pagka yung advice na madami kang iisipin. Hindi po yan lang yung sinabi niya sa akin ayusin mo relasyon mo sa Panginoon, unahin mo yan. Sabi niya ganun. Sabi ko, paano ko ba ayusin yung relasyon ko sa Panginoon? Andito na ako sa church, ganun po. Kaya kung naalala niyo po, naging topic din natin yun, na hindi porket matagal ka na dito ka na lumaki, right. Parang wala nang hindi mo na, yun ang problema, yun ang danger pagka lumaki ka dito, na hindi mo na alam kung ano pang mali sa'yo. Parang gano'n, Yeah, ano pang yeah. ilala. That's good. Ano pa That's naiwan para Opo, sa'yo? ano pa, kasi... Naihain na lahat sa'yo. Opo, andito ka tuwing Sunday, Dito ka na Wednesday, may ministry ka, simula bata may ministry ka, hanggang paglaki, mga lahat ng event, andyan ka. So ano pang kulang, parang gano'n. Kaya yung sinabihan po ko na ayusin mo yung relasyon mo sa Panginoon, sabi ko, paano? Pero, sabi ko, sige, lagi namang tanong, anong laging sagot sa paano? Back to basic. Ano yung basic? Prayer, Bible reading. Prayer ko, inayos ko, talagang yung panalangin ko, yung talagang parang kausap ko lang siya harap-harapan, yung Bible reading ko, talagang yung, pag nagbabasa ako, hindi ako yung isang chapter ngayong araw. Hindi. Hanggat wala akong natatanggap, sabi ko, hanggat walang... Nakasagutan. walang tumutusok That's sa good. akin. Sabi ko, Maganda. naka-isang chapter Ayos. na ako. Okay, pangalawang chapter, wala pa din talaga. Walang kumakausap sa akin. Panginoon, ganon. As in, talaga na parang pag nagbabasa ka na, parang naka yung face-to-face ng Yeah, Panginoon na parang ikaw yung kinakausap niya talaga. Amen. Those who seek me early shall find me. Yes, opo. Diba? Yan Sister talaga. Jessica naman, sa'yo naman, sabi niya, so far, so good, hindi ako pinapansin O Ito pinansin na kita. na, ito na. So, you got saved because of a ministry of the church, the ministry, na-save ka dahil sa ministry ng church. No sir, na-save po ako, din po, parang produkto din po, sa area din po. Sa area, yeah. Sa area po. From the church, taga-church ng share. Apa, si Ma'am Sens. And then dumating ka sa church, nasa ka pa, broken past, o tapos na? Actually sir, I was being compromised po. Compromised, nasa napakagulo. So Yung dumating ano po? ka in short sa church, nasa kalagitnaan ka ng magulo na sitwasyon. Magulo pong sitwasyon po. And then, pagdating mo sa church, how did you, ano ginawa mo doon? Umalis ka doon? Nakatulong ang preaching sa'yo? Anong? Yes sir, nakatulong din po sobrang malaki sa buhay ko po yung church kasi po inayos po talaga ako yung spiritually po. Kasi nandun ako sa isang sitwasyon na magulo and then by hearing the word of God, doon po siya naayos. Unti-unti, nako-convict po ako. Inaayos ko po yung sarili ko. Gusto ko din po makapag-establish po ng magandang relasyon din po sa Panginoon. Kasi syempre po, bilang ayun nga po, isang anak ng Diyos na mag-obey tayo kung ano po yung mga inutos niya po sa atin, yung mga napapakinggan po natin sa pulpit, i-apply po talaga natin yan. So in short,
yung dalawa ba na Tony, nasa church na sila, nasa tama na, sabi nga ni Sister Rona, pinili nila ang mali, and then nakita nila ang mali, ang consequence, and Yeah. then binayaran nila. Kaya tinamaan sila, sir. Oo. Sister Jessica naman, nasa labas, magulong kalagayan, because of the ministry of the church outreach, na save siya, napunta ka sa church, at nakita mo ang kalagayan mo. Opo, nakita ko. Ano ba naisip mo? Naisip mo ba na may pag-asa pa kaya ako pag sumunod ako sa katuruan ng church na to? Yes, I do believe, sir, na ganun po, na maayos pa po lahat. Kasi nakita ko po yung mga by that testimony po nila, Ma'am Sai, ng iba pa po Yun. na mga Amen. nandito po Ibang sa klase team talaga si Ma'am preparation Sai. po. Nakita ko po Apa. Iba talaga. Mag-area kayo. Okay. Kitang-kita ang buhay ni Ma'am Sai, sir. Yun. Apo, isa rin po si Ma'am Sai doon sa nilook up ko din po na... Unang-una kasi talagang nasa mapapansin preparation si Ma'am Sai dito eh. Yun. So, ibig sabihin doon, nakikita ko dito, Brother Tony, common ang kwento nila. Yeah. And sa mga taga-subaybay natin, bagamat ang pinag-usapan natin dito ay matters of the heart and the home na napaaga na hindi pa dapat, this principle here could be applied sa kahit anong aspeto ng buhay natin. Tama, sir. Amen. Maaring lalaki ka, maaring father ka, husband ka, or young man ka, na meron kang nakaraan na mali. Hindi ibig sabihin, hindi ka na pwedeng, hindi ka na karapat-dapat magkaroon ng magandang kinabukasan. Tama. Whether you are working, whether you're a husband, a father, whether you are a student, ano ka man sa buhay. Kung may pangit ka na nakaraan, hindi ibig sabihin, hindi ka pwede makaroon ng magandang kinabukasan. That's right. Yaman nga lang, ang tatlong guest natin, Brother Tony, ay patukol sa puso. Amen. Oo. Ano ngayon ang masasabi nyo? Unahin natin naman si Jessica, pabalik naman. Yan, sige. Nakahinga Sa si mga Ma'am Leia. kabataan ngayon, Yeah. sa mga kabataan ngayon, maaring may hindi member ng church, hindi ka paligtas. God bless you. I pray kung meron mga hindi paligtas sa taga-subaybay natin online, I pray that you will receive Christ as your Savior. Pero, anong masabi mo sa mga kabataan natin, Sister Jessica, ngayon, having been through what you have been through, na hindi mo pa alam ang tama noon, ano masabi mo? Bali, ang tanging masasabi ko lamang po, Dandan lang, relax lang. ang tanging masasabi ko lamang po is hindi pa po huli yung lahat. Kasi hanggat meron po tayong Panginoon sa buhay po natin, hindi po nagtatapos dyan. Kumbaga, hindi po matutuldokan yung buhay natin na hanggang dyan ka lang, hindi ka na makakaahon dyan. Kumbaga, pag naniwala ka dun sa restoration po, power ng Panginoon na kaya niya i-transform yun yung buhay mo from that Amen. kind of situation po na maano ka po niya, mabibuild ka po talaga ng Panginoon na hindi pa po huli ang lahat na kahit umabot tayo sa, syempre yung iba po, nape-pressure na nandun na yung pressure na, syempre, as we age, di ba, yung tumatanda na tayo. Ako po kasi, actually, sa mga hindi po nakakaalam, ako po, 39 na ako, sir. So, di ba, 29? 39 po. 39 40 na po. So, oo. naniniwala So, ko si po- Ma'am Sai, 40, di ba? May 1 Maka-area year talaga na. sila. Oo. Kung kay Ma'am Sai po nangyari yun, sa akin naman po, okay na kung meron din po or wala, okay ako. Basta may maganda po akong relasyon sa Panginoon. Amen. Okay po Amen. talaga yung, okay po ako, nandun po yung kapayapaan sa akin. So, gusto ko rin po ma-experience ng ibang mga other young adult or yung mga other young people or na nasa team preparation Single, po, oo. yung peacefulness, yung nararanasan ko po na kapayapaan po kasama ng Panginoon. Na, Amen. lalo po nandito na rin po ako sa gawain, mas lalo pa pong naramdaman ko po yung pagkilos po ng Panginoon sa buhay ko. Opo. Wow, amen. It's great. So Jennifer, having been through what you have been through, na ikaw ay nasa church na, yung family, andito yung family nyo, anong masasabi mo sa mga members ng church, mga young people, members ng team prep, lalong yung mga naka-online sa atin, virtual attendees, lalong-lalo na yung mga nasa dito, live audience natin, ano masabi mo sa kanila? Yun. Ano po, siguraduhin po natin na talagang kinikilala natin yung Panginoon. Lalo po sa mga preaching ngayon, napakaganda po kasi talagang detalyado po yung mga preaching. Pero yun po, kilalanin po talaga natin yung Panginoon. Kasi kumbaga, kung papakinggan po natin, parang ano na lang, so, magiging passive ka na lang. Pero kaya po, sinasabi ko po, gusto ko pong i-emphasize yung totoo. Yung mararamdaman mo yung sweetness nyo ng Panginoon. As in, Amen. na parang
kayo yung kayo yung mag-ina, kayo yung mag-ama, kayo yung magka-boy-girl relationship, parang ganun. Basta yung yung talagang yung sweet na mararamdaman mo talaga yun na para kang Intimate opo, as in, relationship. ang hirap Yeah. po explain eh. Amen, Opo, amen. Yeah, ang yeah. hirap po talaga i-explain. Basta intimate relationship, yun po talaga yun. At siguraduhin po natin na ganun yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi malaki po ang gagawin sa atin ng pagiging passive. Pagka sanay ka lang sa naririnig mo. Akala mo okay ka na. So yun po. Yan, si Leia, having been through what you have been through, anong pwede mong ma-impart sa mga young people, mga members ng team prep ng church natin? Actually, ano po, ayun po, to become an encouragement na lang din po sa iba. Ano lang po, tandaan lang po natin, sabi nga po ng lyrics sa kanta po God's not through with you yet. And also Di pa tapos ang Diyos sa, Yes sa po. kwento mo. At the same time po, yung principle din po na nilay down din po ni Pastor sa atin, yung beyond every pain, there is another story. So, kung sino man po sa atin ngayon, Gumano ka muna. I-clear mo muna. Sige. Beyond every pain. yun po, beyond There's another every pain, story. there is another story. So makikita po natin po doon, mga kapwa ko po young people at mga kapwa ko pong nasa the same shoes. Ayun po. Tandaan lang po natin na yung pain chapter po ng buhay po natin ay hindi ho tayo mananatili ho dyan. Still, there is another chapter na hinahanda ho sa atin ng Panginoon. Another story to be shared, to be told sa iba po. Kaya ang maging encouragement lang po sa atin is, ako po kasi actually, kung i-share ko lang din po, encouragement din po kasi sa akin talaga itong naging topic po ngayon sa Team Prep. Honestly po, Sir Roy, na nagpapasalamat po ako kasi yung naging topic nyo po ngayon, kung naalala nyo po yung comment ko po nung nakaraan, very timely po talaga sa akin, Amen. Sir. Kaya hindi ko alam kung sino po nag-share po sa inyo ng problema ko. Amen. God's wisdom yun. Yeah, God's yeah, wisdom. yeah. Yeah. Wala kaming alam. Hindi ko po alam. Wala. Si Di Ma'am ko Rona nga- po ata eh. Di ko nga kilala siya eh. Kasi sabi ko talagang masasabi ko po talaga na kulang na lang pangalanan ng Leia May Ramirez yung naging topic po ngayon. Pero nagpapasalamat po kasi ako sa bagay po na yan kasi yan po yung kapamaraanan ng Diyos para kausapin po ako. Kasi alam po actually ito ni Pastor na nasa sitwasyon na po ako na talagang ayoko na. Talagang aalis. Yun. Teka. Sandali, Yun po ulitin mo. yung word. Nasa kalagayan ka na ayaw mo na talaga. Opo, magiging honest po ako, sir. Mag-give up nagsaga- Tandaan lang, aalis ka sa church. Time out. Hindi. Sige, tuloy mo lang. Opo, sir. Talagang naging kaisipan ko na ho yun. Kasi nagsabay-sabay na po lahat eh. As in, puso, family, lahat na nagsabay-sabay na. So, ang naging desisyon ko niyan, which is, hiningi ko rin po talaga ng tawad sa Panginoon yun. Sabi ko, ayoko na. Kung pag sinabing ayoko na, talagang nandun yung word, sir, na quit. Talagang naisipan ko ho May talaga. request ka, basahin ko mo to. Sana pwede i-close up ang Sir, pakiano nga yung isang camera natin habang nagsasalita yung mga guests para makita lalo natin. malabo mata. Kasi hindi nila nakikita yung luha eh. Pakita nga natin yan, yung zoom in na zoom in. Tama. Hindi naman. Gusto na makita Ay, sir. yung kagandahan ng Ay, mga yes, guests tama, natin sir, ngayong tama. gabi. Yan. Oo nga eh, Yeah. di daw So, nakikita. sabi mo kanina, kung ikaw lang ang masunod, nasa verge ka na, malapit ka na magsabi na ayaw mo na. Yes, sir. Opo. At Honestly, aalis ho. ka sa church. Opo, sir. Ituloy mo yun. Kasi isang ano po, sir, isang, ano bang tawag dyan? Kayabangan ko rin, sir, na aalis man ako dito, church pa rin naman po yung kababagsakan ko. Kasi, grabe yan. Yun. Yan. Nakita ng kagandahan. Ewan ko lang kung magre-reklamo pa si Ate Chris. Kasi po, may kapatid po ako, may kuya po akong pastor actually, sir. So, kung aalis man po ako dito, Ang babagsakan mo, church din. church din So, po. bakit ka pa aalis? Oh, that's the point. Yun nga po, kaya sir. babagsak eh. Ang naging ano ko lang doon, sir, gusto kong alisan yung current situation ko. Yeah. Kasi nga po, yung sa katulad ng sinabi po kanina ni Ma'am Rona,
bombarded na yung utak mo eh. Ikaw palang nag-iisip, sobrang bombarded na ng utak mo. Natutorture na yung sarili mo. Meron pang mga tao na nakapaligid po sa'yo na talagang, yun nga po yun. So, wala na, suko na ako. Talagang drain na po talaga ako nun, sir. Kaya, I've come into the a decision pa lang naman po, pero napapasalamat ako sa Panginoon na hindi po siya na-put into action, sir. Yun. Yun po. We have the God of a second chance, Leah. Amen. Actually, hindi lang second, sir, many chance po eh. Third, fourth, fifth, 7 times 7 times 7. Di ba? But Tony, Yes, sir. bago ko ibalik sa'yo, Yes, sir. itawid ko muna. Si Sir Ara, ano masabi mo? Yun ang sasabihin ko Yun, rin. sir. Mabuti Yun na lang. Wait lang, nawala na. Oh, based on experience. Then I-adjust nakita na ko po, konti camera para Oh, mabuwasan si Sir Ara. pakidamay nga to. Apat talaga to sila eh. oo, apat, though alam nyo naman po at naririnig nyo naman na po sa akin, personally, yung testimony ko. Yes po, naranasan ko rin po yung bagay na yan, na yung broken past. At masasabi ko po na talagang ang Panginoon ay napakadakila po. Kasi hindi niya hahayaan na mag-stay ka sa bagay na yon kung tutulungan at hindi mo rin hahayaan talaga sa sarili mo na mag-stay ka. Ibig ko sabihin, kailangan lang talaga ibigay mo lahat ng tiwala sa Panginoon. As Amen. in lahat, sir. Walang reservation. Kasi pwede mo kasing sabihin na nakaalis ka na, nakalagpas ka na, pero yung totoo, deep inside, hindi pa. Yeah, that's Kaya right. pag may dumating na something na magpapaalala sa'yo, lalabas na naman yon. So, ibig kong sabihin po, na nakita ko po dito talaga, sir, is maging honest ka sa Panginoon. Pwede kang hindi Amen. maging honest kay Ma'am Rona, kay Sir Roy, kay Sir Tony. Pwede eh. Pwede mong sabihin na healed na ako. True. Eh. Pwede Based rin- on experience. Yes po. Pwede mo rin pakita sa kanila na matapang ka. That's Na right. hindi ako naaapektuhan sa bagay na yan. Pero hindi mo maitatago po sa Panginoon yan. Honestly, yan po din ang nangyari sa akin. Pero nung time na nilabas ko na lahat, reservation ko sa Panginoon, kagaya ng sinabi ni Ma'am Jennifer na zero, as in empty, wala na lahat. Alam niyo po, ang Panginoon talaga yung gumagawa ng way, ng paraan para ikaw ay makaalis at wala ka na doon sa situation na yan. At magigising ka someday na, Panginoon, okay, talagang as in ang aliwalas ng lahat, wala kang, hindi ka nakakaranas ng kung ano, kundi talagang clear lahat sa'yo na yung sinasabi, yung makakarinig ka ng kung ano-ano yung sinasabi ng tao, wala sa'yo yun kasi alam mong ano ka na eh, healed ka na talaga. Kaya maaring nasa point po tayo ng ganun, pero pag ibinigay natin lahat sa Panginoon, talagang magkakaroon ka rin po ng maayos po talaga na experience at relasyon mo sa Panginoon. At maakakamtan mo yung tinatawag na blessed po na family someday. At Yeah, man. nakita ko po talaga Wow. din yun. Kaabang-abang. Opo, abangan po natin. At sabi ko nga po, yun po yung na-experience ko talaga ngayon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon na hindi ko hinayaan yung situation na nasa ganun po akong sitwasyon ngayon. Nasa ganung sitwasyon. Kundi hinayaan ko po na ang Panginoon po ang kumilos po sa buhay ko. Ganun din po. Alam ko, mangyayari at mangyayari po Yun, ito sa tama. kapwa ko. Team preparation Yun. na kasama Grabe, ah. po. Yeah. Ayun Amen. po. So yun ba nito niya, no? Napakinggan natin. Yes, sir. Ito, sa mga taga-subaybay natin, yung testimony ng 3 o 4 na ito, ito yung application for the past 3 episodes na pinag-usapan natin. At mas maintindihan ng ating mga taga-subaybay, Brother Tony, kung may live application. Totoo. At nakita natin sa buhay ni Sister Leia, Sister Jennifer, yung katapatan ng Panginoon na sila ay nasa church na. At pinili nilang gumawa ng mali, they paid the consequence at sila ay bumalik. Kay Sister Jessica naman, Brother Tony, nasa labas siya sa magulong kalagayan. Because, through the ministry of the church, siya ay naligtas, napunta sa church. Amen. At naisipan niya, pwede pa pala. That's right. Amen. So it only shows that we have the God of a second chance, that Amen. even with a broken past, sa mga taga-subaybay natin online, virtual, whatever your broken past is, it may be different from theirs, pero lahat naman tayo ba dito may broken past. Tama. It is not a hindrance for us na magkaroon ng blessed hope. Amen. Back to you, Brother Tony. Amen, amen. Napakaganda po ng ating po naging usapin ngayon pong gabi. Sir Roy, kung ako po ay yung tatanungin, parang bitin ito eh. Parang siguro ang gawin na lang natin, press 1 kung gusto nyo po magkaroon ng part 2. Yan. Hindi, sir. Meron tayong ano kanina. Hindi. Magpapamain tayo mamaya. Pero sir, alam nyo,
upon checking our live stream. As of now, we have 96 live sir. viewers. At yung mga comments, Yes. sir. Mga comments, ang gaganda Yes, po. ang gaganda ng mga comments po dito. Basahin po muna natin saglit. Kasi... Press 1 ka ka, si Sister Christy Tungol. Yeah, oo. Sir Ito, basahin ko po isa dito, sir. Si Yang muna, Ma'am Yang. Sige po. Pakibaba nyo. Kay Yang. Yan. Yan. Din sa Romero mamaya. Op. Yan. Sige, taas ako. No. Baba. Kay Ma'am Yang lang. Sige pa. Nagtag lang po yata ng ng mga viewers, yeah. Mga viewers siya, okay. Yes. Meron kay Doc Sheila, si Doc kanina. Sheila po. Oo. Pwede ko pong basahin na, ayun. Napakatotoo ng inyong endurance. Sa kabila ng sakit na inyong pinagdaanan ay hindi nawala ang pagtitiwala ninyo sa Panginoon. Hindi dahil hindi kayo nasaktan, pero pinili pa din ninyong kumapit sa Panginoon hanggang dumating ang paghilom. God bless you, girls. At ganun din po si Ma'am Dayan. There is no perfect family, but through the binding love of our Heavenly Father, let us strive to be whole, presenting to our family to His kingdom. Opo, ayun. Ang dami pong nag-press 1, press 99. Press 999 Press daw. 99. Si Maki. Oo, okay. Sabi ni Ma'am Tina, pwede po, boys team prep Hindi, naman. baka yun yung press 99 na Sir Maki, yung boys naman. Bawal umiyak ang lalaki sa harapan niya. 99 tayo ngayon, huya, na nanonood sa ngayon. 99. Alam niyo po, ang ganda eh. Alam niyo, hindi man tayo dumating sa pinaka-detailed ng mga story po nila. Pero nakita po natin kung paano sila nanatili at nakita po natin na pinili nila na magpatuloy. Alam niyo po, hindi po biro yung dumating sa sitwasyon na susuko ka na hindi mo na kaya at ang magiging kapalit ng pagsuko mo ay yung promise mo sa Panginoon. Kaya nakikita ko yung bigat ng sinasabi kanina ni Ma'am Leia eh. So totoo lang, hindi natin nare-realize na gusto lang natin kumawala, pero ang totoo niyan, aalis tayo kung saan tayo inilagay ng Panginoon. Kaya napakadami po ng realization na kanila pong ibinahagi. But we will work out kung nais po ninyo na magkaroon po kami ng part 2. I-press nyo na lang po kung ano pong gusto nyo i-press po dyan sa comment section. Sa ngayon po ay 102 po tayo. Prayerfully ay pinagpala po ang bawat isa po sa ating napag-usapan ngayon pong gabi. Pakibasa mo yun, pakibaba ng konti. Baba. May babasa. Yan. Ito, basa mo ito. Yung kay Maki. Kay Omnibus. Ma'am Leia, salamat po sa buhay mo at kami iyong pinagtiyagaan. Ngayon kami ginagamit na po ng Panginoon. Continue lang po sa pag-serve sa Panginoon. Sabi naman ni Sir Serrano Marcel Seriano. Si Buddy Amen, po. sisters. Ganda ng usapan na daming nakarelate, daming viewers. Amen. Meron pa kay Maki. Yan. Alam nyo ang pinakamaganda sa lahat. Sabi ni Brother Maki. Si Brother Maki, Bisaya rin to eh. Oo. Basta. May syuta na ang ate ko. Dili man, dili. Yan. Ma'am Yang, pakibasa kay Ma'am Yang, Arona. Iba talaga po pagkasama mo ang Panginoon sa struggles man, sa healing process o sa correction time man. Pagkasama ang Panginoon, masaya, meaningful, at victorious po. Amen, Yun. amen. Alright, napakaganda po ng huling comment. Basahin natin kay Sir Jeniel. Amen, tunay nga, dakila ang Diyos. Mahirap nga ang consequence ng broken past, pero napakasarap ng bunga ng hindi pagsuko at magpatuloy sa prinsipyo. Watching from Australia. Pambira na sa Australia pa na si Sir Jeniel. Mukhang matutuloy ang sinabi ni Sister Christy. Pwede naman sa ibang episode natin, lalaki naman. Yes. Number 1 ka din si Brother JJ. Yun. Yun. Pwede. Yun. Brother Oh, JJ, Jinel. maganda ka dyan sa Australia. Ayan na. Pagbalik mo dito, may scheduling sa amin. Bumalik. Yun. Amen. Alam mo ba, Tony? Ito naman, di ba, sometimes we laugh at this kasi nakalampas naman sila. Yeah. Lahat naman tayo galing sa ganung kalagayan. At masabi natin, it's only by the grace of God. Hindi ibig Amen. sabihin na yung mga guests na natin ngayong gabi, ang may broken past. Sabi ko nga kanina, each of us
dito sa live audience, kayo mga naka-virtual, kami, lalo na kami mga host, it's only by the grace of God that our broken past, we could now have a blessed hope for the future. Maaaring hindi sa love life nyo, maaaring hindi sa buhay pamilya ninyo, sa ibang aspeto ng buhay ninyo, hang on and trust God. Amen. Because your broken past, you could still have a blessed hope. Amen, amen. Napakaganda ng ating pong pinag-usapan. Huwag po kayong mag-alala. Maaaring ito po ay pagpapatuloy po natin next Friday. Alright, so bago po tayo magpaalam, baka may mga nais po muna tayong batian. Ma'am Sai, baka may nais po munang banggitin sa ating napag-usapan at isunod nyo na dyan Kanina yung pa ako, ating sir, pagbati. Sir, pigil na pigil ako, sir, kasi ito na lang sabihin ko. Meron po akong tinype. Noon kasi, sa mga experience, sabihin ng mga ibang pangkaraniwan, noon kasi meron tayong tinatago, kaya nag-enjoy tayo. Akala natin, tama yung nararamdaman natin. Sabi nga nila, love is blind. But, the love of our God is greater. Kaya, tinatama niya tayo at tatamaan talaga tayo at itatama niya tayo through the Word of God. Amen. Kaya, yun po yung aking nakuha sa mga ladies natin na andito at in-encourage ko po lahat po ng team preparation. Yung kasiyahan po nila ay mai-experience niyo po yan. Sabi nga ni Ma'am Ara, isurrender lang po sa Panginoon at talagang magtiwala lang sa Panginoon at mararanasan natin yung joy na nararanasan po ng ating mga guests. Kaya maraming po salamat sa team preparation, sa ating simbahan at kay Pastor Hill. Gusto pong batiin lahat po ng Central South family sa Bible School po, mga PSS student at syempre ang aking asawa na nanonood. Wow! At sa lahat po na nag-comment, ayan, hashtag based on experience Part 2. Yun, tama yun. Next Maganda yun. week. Paki-comment po dyan yung Opo. hashtag na yan. Ayan. See you po next week. At thank you po sa mga ladies natin na matatapang na nag-share ngayon. Amen. Blessing po kayo. Thank you. Amen. Maraming Okay, salamat Brother po Tony, sa... shoutout muna tayo. Yes, sir. Shoutout sa mga sumusunod. Dayan Legitaw, yung aking flag secretary. Dayan, shoutout to you. Jos Ochinang, Jake Kenneth Espinosa, Mick Kath Sheroma, Kim, shoutout to you, Kim. Dean Rodriguez, Brad, shoutout to you. Ken Strike, Michelle Aquino, Chris, Tina, Frederick Ma'am Adungan, Christina. Adrian Clark Clarito, Randel Saba. Randel, shoutout to you. Nasaan ka man? I think nasa GSC ka ata, Randel. Shoutout to you. Destin Estrella, Renante Bayabay, Bayubay, Ella Sabolboro. Ella, shoutout to you. JR Basoy Mosquera, Jos Ochinang, Bojong Bautista, Omnibus, Ma'am Sheila Teru, Ma'am Noyce Navarro in France, Joe Albert Galingoy, Pastor, Brother John Hill Laurena, shout out to you, Joe, at mga kasama mo dyan sa San Fernando. Brother Rico Formanes, Ma'am Chona Juarez, Brother Ian Juarez, Brother Rick Belmonte, Brother Ronel Formanes, Ma'am Marquis Marciano, and Ma'am Yang Laurena. Total gadgets for tonight is 103. That's our peak viewers ngayong pong gabi. Alright. May mga pictures ba tayo dyan, Sir John? Ma'am Ara, okay lang po ba na ikaw na yung ano? Yan. Yes po. At kasama po natin sa gabing ito mula sa grupo ng Team Patient sa pangunguna ni Sir George. At ganoon din po sa Team Fearless sa pangunguna naman ni Sir Emilio. At mula naman sa grupo ng Team Purposeful sa pangunguna ni Sir Ruben at sa Team Steadfast sa pangunguna Pambira, ni Sir nakabarong, Dave. Okay, para... Amen, amen. Maraming salamat, Ma'am Ara. Baka may nais pa po kayong batian, Ma'am Ara. Yes po, maraming salamat po muli sa ating mga viewers, especially po sa aming area, sa Southeast East Family, at syempre sa aming leader na napaka-supportive, Sir Maki. Thank you, Ano sir. daw yung masasabi mo sa sinabi niya na prinsipyo? Yes, tama yung pag sinunod talaga yun. Yes po. At ganoon din po sa lahat po ng mga live audience natin at sa mga nagagandahan po nating mga guest po na nakita po talaga natin yung kadakilaan ng Panginoon sa buhay ng mga ladies po na ito. Amen. Ito na yung Kaya- susunod natin sa mga guest. Yes po. Ay, di ba? Maraming salamat po muli at sa mga susunod po na Fridays ay magkakasama po. Amen, Ma'am tayo sa Shi. program. Maraming salamat po and to God be the glory po. Amen. Maraming salamat, Ma'am Ara. Ma'am Rons. Sir Tony, Sir Roy, sa lahat ng napakinggan ko ngayon, papasok ako sa isang conclusion na napakagandang dahil ginagamit nga nila yung pangako ng Panginoon. At ito mismo ang kanilang kalagayan. Romans chapter 12 verse 12,
rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant to prayer. Na nandoon yung kanilang kasiyahan sa pangako ng Panginoon, may pag-asa pa. Pwede pa akong magkaroon ng a blessed home. And Amen. patient in tribulation, paano sila nag-endure sa deep pain na naranasan nila. And paano sila ngayon nagpapatuloy na nananalangin sa Panginoon at paano nila inaayos, kinikip yung magandang relasyon sa Panginoon. Kaya sa anumang aspeto na meron tayo, sabi nga po ni Sir Roy kanina, hindi lang sa puso, baka sa pera at iba pa, merong pag-asa. And bago magtapos, babatiin namin Sir Roy, ang aming leader na nag-birthday kahapon at si Sir Jam. Amen, amen. Maraming salamat po, Ma'am Rons. May And babatiin akong hindi ko pangalanan, basta nandoon sa kabila. nasan ka man, nasa kabila, binabati ka po ni Ma'am Rona. Alright. Sir Roy, sir. Okay, once again, shout out sa mga nabigyan ko ng link, mga kasama ko sa Philippine Navy dati. We'll see you next week. And special shout out tonight for Patrick Patriarca, shout out to you. Special shout out, Brother Tony, kay Sister Christy. Tony Claro, shout out to you also. Amen, amen. Sir, baka nice din po nila, sir, na magpaalam. Ngayon lang naman. Baka bumati lang kayo bago tayo yeah. Batiin nyo sila. Yes, sa Magandang gabi panonood. po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa gabi po na ito, especially po sa ating mga team preparation host po ngayong gabi na ito, kay Sir Roy, kay Ma'am Rona, kay Sir Tony, kay Ma'am Sai, at kay Ma'am Ara po. Maraming salamat po at sa aking mga kasama din po dito. Amen. Nakapagbahagi po at naging blessing din po sa inyo. Amen. Kay Jennifer. kay Ma'am Jen. Yan, magandang gabi po ulit at maraming salamat po sa lahat po ng nanood. Salamat din po sa pag-imbita po sa amin dito. At I hope po ay naging encouragement po yung amin pong mga naging buhay. Ayan po. So, encouragement po para mas lalo natin kilalanin yung Panginoon at hindi po encouragement na gawin din po yung ginawa namin kasi Amen. masakit po yun. Sige po, yun po. Thank you po. Amen. Ma'am Leah. Ayan po. Muli, maraming salamat sa lahat po ng mga sumubaybay po sa ating programa po ngayon. And hopefully and prayerfully din po na na-bless po ang bawat isa. Makikita po natin sa program po na ito na it's not our own, but yung talagang work na po ng Panginoon ng Diyos po yung makikita po sa ganitong klaseng programa. Kaya maraming salamat din po, Team Prep Host, especially kay Sir Tony, na yun. Na pinapunta ka talaga dito, pinaharap ka talaga. Actually, sir, may sakit po talaga ako kanina eh. Pero nagpapasalamat po ako sa privilege po na ito. Pwede po mag-request ng mga next guest po. Saturday. Hindi pa tayo tapos. Di ba? Yan. Alright. Sa lahat po na nanonood po ngayon pong gabi, comment lang po kayo, press 1 for part 2. Maraming pong salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Magkita-kita po tayo next Friday sa ating po programang The Preparation. Good night and God bless us all. To God be all the glory. Tama na. Thank you sa mga guests natin. Tama na, sir. Thank you po. Fellowshipping with one another as we walk in the light. We keep on walking when we fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. We keep on loving when we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's hearts. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart.